Hindi plot twist ng taon, pero mga videong ito, literal, napasabog. Ingat-ingat sa mga fireworks at paputok para hindi matulad sa mga kapuso nating ito na nabiktima ng mga pagsabog at pagliyab. Ang isa sa mga madalas pagbura ng sunog, kusina. Tulad na lang sa bahay na ito sa General Trias, Cavite. Nakuna ng CCTV ang isang lalaking nagluluto nang biglang lumiyab ang kalan. Galing po kami ng church and naisipan ko na magluto ng pagkain kasi nagugutom kami. Yung pala parang may butas, sumingaw na yung gas. Bigla siyang sumabog. Nagtatakbo palabas ng kusina si Kiefer. Sabi ko, sunog, sunog. Madaling araw na. Tutok na yung mga tao. Sinubukan ng kapatid niya na apulahin ang apoy gamit ang tubig mula sa banyo. Pero wala itong epekto. Dito niya naisip na patayin o isara ang source ng gas mula sa tangki. At dito na nawala ang apoy. Hindi rin daw dapat buhusan ng tubig ang ganitong klase ng apoy. Pagka liquefied petroleum gas po yung involved sa isang fire incident, mahalaga po na i-cut natin yung source of leakages. Mahalaga po na mapatay kaagad natin yung source by way of tatakpan po natin siya ng damp cloth, yung makapal, yung mismong nagliliyab na parte. Tapos saka natin papatayin po yung LPG regulator valve. Pwede po natin gamitin yung fire extinguisher. Noong 2024, nagtala ang BFP ng 18,217 fire incidents, kung saan 852 dito ay konektado sa open flame kasama na ang gas range incidents. Dami mong alam, Kuya Kim. Sa panaderya namang ito, hindi lang kalan kundi isang malaking oven ang biglang sumabog. Ang pasasalamat ng lalaki sa video, hindi na kumalat ang apoy. Pero hindi naagapan ang pagkakaroon niya ng trauma tuwing magsisindi ng oven. Jake, ano bang kwento sa likod ng video mo? Ganito po ang nangyari noon. Nagluto po ako ng pandesal bandang alas 4 ng madaling araw. Naubusan pa ako ng gas at agad ko itong pinalitan ng bago. Nakalimutan ko po isara yung burner at doon nga po ako sinabugan. Puti ka mo. Hindi ako tinamaan sa muka. Dito lang ako tinamaan. Unang palatandaan ng gas leak ay amoy at tunog. Bukod sa matapang na amoy, minsan naririnig din ang mahinang sirit ng gas o hose o regulator. Walang natural na amoy ang LPG. Para madali itong madetect, nilalagyan ito ng ethyl mercaptan, isang chemical na may matapang na amoy na parang bulok na itlog. Dami mong alam. Kamangha-mangha at kahanga-hanga, pinusuan sinera at community sa interes ng online universe. Pero bakit nga ba nag-viral ang mga videong ito? Samahan niyo akong himayin at alamin ang mga kwento sa likod ng mga viral video at trending topic dito lang sa Dami mong alam, Kuya Kim. At dapat kayo rin. Kung itong ihahain sa inyo, kakayanin nyo kayang tikman. Malalaman nyo lang ang sagot kung itatabi nyo muna ang pagiging pihikan. Mga kakaibang pagkain sa dagat na pwedeng lantakan sa paparating na bagong taon. Yung tao na asal hayop o yung hayop na asal tao. Kung papipiliin kayo, anong mas gusto nyo? Sa mga kaya nilang gawin bilang grupo, naku, ihanda na ang inyong panga at tenga. Mga pangyayaring hindi nyo akalain at hindi inaasahan. Pero alam nyo ba ang dapat gawin kung malalagay sa gitna ng alanganin? Hindi lang mga lutuan ang pwedeng magsanhi ng sunog. Kuminsan dahil din sa kuryente. Ang babaeng kumuha ng bidyong ito, si Angel, mother of two. Ordinaryong araw lang daw nung papaliguan nila ng hipag niya ang kanyang 7-month-old baby. Pero ang masayang bonding biglang nauwi sa sigawan. Alam mo po yun ulit! Nang sumiklab ang isang extension cord. Kwento niya, nagsimula daw masunog ang extension cord ilang minuto matapos niyang isaksak ang isang electric kettle. Nag-i-spark po kasi yung baby ko nakaubad. Natatakot naman po baka may mga tumatalsik po. Pag-amin ni Angel, gumamit daw siya ng 2 extension cord.
na sinaksakan pa niya ng 2 electric fan at isang cellphone charger. Pagka alam na natin na hindi siya kaaya-arang tignan, mukha siyang dangerous na octopus fire na siya kumbaga. So, talagang hindi na siya safe. Mga kapuso, tandaan ang mga red flag ng isang extension cord na sasaktan lang kayo. Una, kapag ito'y sobrang luma na. Pangalawa, kung meron na itong punit sa kakagamit. Ang nagligtas sa buong pamilya at bahay, ang ilaw ng tahanan na siya nakakaalam kung saan nakalagay ang main breaker. Sa mga insidente ng sunog, anong dapat gawin? Remember, our path to safety. Acronyms po ito. S means sound the alarm, sumigaw ng sunog, magkakaroon po ng sunog. Then, advise the fire department, mga fire station na nearest fire station sa ating location, fight the fire. So sa ating mga pamamahay, kung meron po tayong fire extinguisher na pagka hindi po natin nakatay, automatic po, huwag natin kalimutan yung letter E. We have to evacuate the establishment. T, we have to tell others. The last, letter Y, you have to get yourself clear. I-clear mo yung sarili mo. Ang wish natin ngayong taon, huwag naman sanang maging biktima ng ganitong mga pasabog. Kaya sa lahat ng oras, doble ingat, mga kapuso. Ang mga hayop na to nakakaaliw pagmasdan kung magkakasama. Nakakamangha rin tignan kapag nagkakaisa. Sa mga kaya nilang gawin bilang grupo, naku, ihanda na ang inyong panga at tenga. Dahil strength in numbers daw ang motto nila. Naaliw ang mga netizens sa viral video nito ng mga pato. We're all in this together kasi ang motto nila sa pagtawid sa kalsada. Ang mga motorista very patient naman sa paghintay. Ang mga bibing kumending-kending at kumiliti ng views sa mga netizens. Dito wala matatagpuan sa Bustos, Bulacan. Ayon sa upload ng video na si Red Ronquillo, mabiyahe raw siya pabaliwag nung araw na yon at bigla silang pahituin ng ilang lalaki. Akala ko kung anong meron. Tinignan ko yung paligid, wala namang kahit ano. Si kuya lang na nagpa-stop. Tapos maya-maya nakita ko, may pangapatawid pala na grupo ng itik. Para silang bata na ginaguide nila kuya na patawid ng kalsada. Kapag sandamakmak na pato, ang tawag po dyan ay flock. Kung magkakasama sila sa tubig, tinatawag silang raft of ducks. Ang lagpas 1,000 bibi na nahuli kam sa video ay galing pa sa Kutkut, Bulilan. Nagmamarcha sila panipat naman sa Makinabang, Baliwag, Bulacan para dito naman sila sumimot ng mga hindi pa naaning panay. Ang mga itik na ito nagsisilbi na ring natural pest control. Yung pong pagpapastol, hindi lang po doon sa para makatipid kami sa pakain. Nandun na rin po yung para pumakain po yung mga kuhol na naninira sa mga palayan po. Saka po yung mga insekto na nasa lupa po. Nakakatulong din sila pagyamanin ng mga lupa. Pakinggan ng mabuti. Nagtataka rin ba kayo kung ano ang tunog na ito? Katunog man ng atungan ng baka, hindi raw ito galing sa hayop na yun. Ano kaya ito? Ngayon ay alam na raw ng mga residente ng Rojas sa Palawan kung saan nagmumula ang tunog na ito. Tunog na palagi nilang naririnig tuwing umuulan sa iba't ibang lugar. Sa isang video, nahuli kam na raw ang mga nilalang at hindi nga sa baka ito nanggagaling. Dahil ang totoo, ang kasagutan ay sa mga palaka na kung tawagin ay bubble frog o banded bullfrog. Ang video ito na in-upload ni Raymond, isang residente ng lugar. Marinig ko yung mga tunog na yan noon pa, maliliit pa kami. Basta malakas ang ulan, nandyan sila, ingay. Kung sama-sama naman ang mga palaka, hindi po etchosera ang tawag sa kanila kundi army of frogs.
Ang malakas na tunog na kanilang nililikha ay may kaugnayan sa kanilang pagpaparami. Mga lalaki yan na nag-call ng mga babaeng palaka in order for them to reproduce. So, tinatake advantage nila basically yung ulan para makapag-lay ng eggs yung babae at ma-fertilize ng lalaki yung eggs. Dito naman sa Quezon Province, pinag-iingat sa zigzag road na ito ang mga motorista. Hindi lang dahil takaw aksidente ito, kundi dahil may mga unggoy na pakalat-kalat sa daan. Palambi-lambitin at nag-aabang na makakain. Matagal ko na po silang nakita dito. 1985 pa. Sila ay iilan pa nun. Pero nang sila'y dumami, marami naman ang nawili. Talagang sila ay tuwang-tuwa. Kaya halos gusto nila pakainin. Mayroon pa nga po ditong dumadayo. Philippine long-tailed macaque ang mga unggoy na ito. Nagsimula raw silang dumami sa zigzag road nung pandemya dahil siguro naging tahimik ang lugar. Ang magkakatropang unggoy ay tinatawag na troop. Ang buntot nila halos singhaba lang ng katawan nila. Ginagamit din nila ang kanilang buntot bilang pambalanse kapag umaakyat sa puno o tumatalon sa mga sanga. Ang dami mong alam, Kuya Kim. Sa ilang dekada ng pagdaan ni Mario sa lugar, napansin daw niya ang kawalan ng mga natural food sources ng mga unggoy. Pero ang pagpapakain sa mga unggoy, mahigpit na raw na pinagbabawal ngayon. Ang posible pong mangyari, magiging aggressive na sila kapag hindi na sila binibigyan ng pagkain. Hindi lang mga unggoy, bibi at palaka ang may kanya-kanyang grupo. Sa laki ng daigdig, ang dami pa nating hayop na pwedeng kamangaan at kagiliwan. Pero kasama niya ang mas mabigat na tungkulin natin, na protektahan sila at igalang ang natural na balanse ng kalikasan. Dahil sa huli, nasa atin ang susi para hindi mabawasan ang kanilang bilang. Ang dami mong alam, Kuya Kim! Mga kakaibang pagkain sa dagat na pwedeng lantakan sa paparating na bagong taon. May dinudukot sa ilalim ng lupa na malasungay ang itsura. May dilang nakalawit. May kinakapa sa ilalim ng dagat na matinik at kailangan pang pumpukin. May mukhang chicharon sa unang tingin. Pero ito pala'y sea urchin din. Ang mga strange seafood na talamak sa mga probinsya, ligtas nga kayang kainin? Dito sa Quezon Province, sandabakbak ang kakaibang lamang dagat na pwedeng kainin. Dito sa Padre Burgos, bet na bet ang lahat na kainin ang chicharon na ito. Ang nilalantakan nila ay chicharon na mula sa kibet o chiton sa English, isang uri ng mollusk. Natutunan ko pong lutuin yun dahil dun sa kaibigan ko po na taga-Alabat, Quezon po. Nabanggit niya po sa akin na pwede siyang gawing chicharon. Mano-manong tinanggal ang kibet sa mga bato. Mahirap po siya tanggalin sa bato. Kailangan po talaga ay kutsilyo. Gagamitan mo siya ng kutsilyo kasi mahigpit po siyang dumikit sa bato. Ang mga nakuha nilang kibet ay huhugasan at saka ilalaga sa loob ng 15 minutes. Lilinisan mo po siya, tatanggalin mo yung mga parang balahibo niya po, tapos yung parang may bituka. Pagkatapos mapakuluan at malinisan, ay ibibilad nila sa init ng araw para matuyong mabuti. Matapos ang ilang araw na pagpapatuyo, saka ito piprito hanggang sa maging malutong. Ang finished product, isang malinamnam na seafood chicharon mula sa kibet. Safe kainin ang kibet. Ito'y mataas sa protina. Ito'y nakatulong sa ating muscle growth, muscle tissue repair, at sa ating overall energy. Dito naman sa Negros Occidental, may kakaibang bet kainin ng mga lokal. Ito ang balay o ugpan na kilalang pagkain sa Visayas at ilang parte ng Luzon. Pinalakihan na po namin ito kasi mahilig po talaga kaming manguha ng ugpan or balay shells. Madalas po kasi kaming pumupunta sa dagat kasama yung family ko. Tongue shell ang tawag sa Ingles, pero hindi yan nakapagsasalita. Ang pangalan nitong tongue shell ay dahil sa kanilang paa na mukhang dila.
Ginagamit nila para gumapang, magukay at dumikit sa ilalim ng dagat dahil ang muscle na ito ay parang suction cup. Dami mong alam, Kuya Kim! Ang kabibi na yan hindi lang pinagmamasdan. Pinaglalawayan din ng mga lokal. Ginigisa ito sa kamatis, Kalabasa. hinahaluan ng kalabasa, at saka lalagyan ng gata. Masarap po yung lasa niya. Pwede ko po siyang ikumpara sa tahong. Dito naman sa Lapu-Lapu, Cebu, mula pa sa ilalim ng dagat ang kanilang pambatong pagkain. At bago ito makain, kailangan daw munang pukpukin. Ito ang saang kung kanilang tawagin. Ang partikular na seashell na ito isang ornamental shell. Karaniwan itong ginagamit pang dekorasyon o kaya panggawa ng accessories o souvenir items. Tinatawag din itong spider conch sa Ingles dahil sa itsura ng shell na mukhang paa ng gagamba. Dami mong alam, Kuya Kim! Dami mong alam, Kuya Kim! Mano-mano itong kinukuha gamit ang mga kamay. Talaga namang matatalas sa mga mata ng mga nanguhuli dito dahil kadalasan natatabunan ang saang ng buhangin o bato. Ang totoo, safe na safe daw itong kainin, mga kapuso. Isa-isa muna lang itong nilinisan. Saka pakukuluan na may kasamang tanglad. At ganun lang, solve na sila. Ligtas naman kainin ang lahat ng binanggit namin. Pero alalay lang sa mga first time susubok. Dahil baka kayo'y mapasubo. Sa lawak ng ating mga karagatan, maraming laman dagat ang ngayon lang natin nalalaman na pwede palang kainin. Kung may alam pa kayong kakaiba dyan, share nyo naman. At baka pwede nating lantakan yan sa paparating na bagong taon. Dami mong alam, Kuya Kim! Dami mong alam, Kuya Kim! May mga kwento rin ba kayong viral worthy? Just follow our Facebook page, Dami Mong Alam, Kuya Kim, at ishare nyo doon ang inyong video. Ano malay nyo? Next week, kayo naman ang isasalang at pag-uusapan. Hanggang sa muli, sama-sama nating alamin ang mga kwento at aral sa likod ng mga video nag-viral dito lang sa Dami mong alam, Kuya Kim! At dapat, kayo rin.